Disguise loves triumph. Sa isang mataong lungsod ng Everwood, nanirahan ng isang lalaking nagngangalang Benjamin. Siya ay isang mabait na artista na gumugol ng kanyang mga araw sa trabaho at ng kanyang available time sa pag-sketch at pagpinta ng mga eksena ng mga lansangan ng lungsod at ang mga tao nito. Nag-iisa na lang siya sa buhay kasi maagang kinuha ang kanyang mga magulang sa nakakataas. Nakatapos rin siya sa pag-aaral dahil sa sikap at tiyaga. Nagtatrabaho siya sa araw at nag-aaral naman sa gabi sa Everwood University. Tila mailap sa kanya ang tadhana noong una, ngunit kalaunan ay nagkaroon din siya ng permanenteng trabaho sa library ng school niya at bilang assistant ng kanyang fine arts professor. Mas lalong nahubog ang kanyang kakayahan sa pagpinta at pag-sketch dahil inaral niya ito. Pagkatapos niya sa kolehiyo ay nakapag-apply siya kaagad sa isang kumpanya. Isang maginaw na umaga ng taglamig, habang naglalakad si Benjamin sa isang maliit na eskineta, napansin niya ang isang pulubi na nakakulong sa isang sulok. Nakasuot ito ng maruming damit. "Hello miss, do you need any help?" Pagkaalog ni Benjamin. Nagtama ang kanilang mga mata at may kung anuman sa kaibuturan ng puso ni Benjamin na napukaw. Nakaramdam siya ng kakaibang koneksyon sa pulubi na ang pangalan ay Amelia. Araw-araw binibisita ni Benjamin si Amelia, nagpabahagi ng kanyang mga sketch at mga kwento, habang si Amelia ay nagpapasya sa kanya ng mga kwento ng kanyang buhay bago siya napunta sa mga lansangan. Siya daw ay lumaki sa isang orphanage at kailangang umalis dito dahil sa pagbabagong hindi niya nagustuhan. Mas naawa naman si Benjamin sa kanya kaya tinulungan niya itong makapagsimula ulit. Sabi ng dalaga na hindi daw ito nakapagtapos ng high school at mahirap para sa kanya ang makahanap ng magandang trabaho. Ngunit sa tulong ni Benjamin, nakahanap siya ng trabaho bilang isang janitress sa kumpanyang pinatatrabahuan nito. Sa paglipas ng panahon, lumalim ang kanilang pagsasama at natagpuan ni Benjamin ang kanyang sarili na umiibig sa katatagan ng espiritu ni Amelia. Nakita niya ang kagandahan sa loob nito kahit na sa naranasan nito sa nakaraan. Hindi niya alam na sa ilalim ng mga suot na damit na yun ay naroon ang puso ng isang bilyonaryo. Ang tunay na pagkatao ni Amelia ay isang sikretong mahigpit niyang binabantayan. Siya ay pinanganak sa napakaraming kayamanan, ngunit itinapon ng kanyang pamilya dahil sa kanyang layaw na pag-uugali. Naniniwala sila na ang pamumuhay sa mga lansangan ay magtuturo sa kanya ng kababaang loob at responsibilidad. Determinado na patunayan ang sarili, pinili na Amelia na panatilihing nakatago ang kanyang background at niyakap ang buhay na pinagdaanan niya sa kasalukuyan kasama si Benjamin. Isang araw, nang lumubog ang araw sa likod ng skyline ng lungsod, pinagtapat ni Benjamin ang kanyang nararamdaman kay Amelia. Sinabi niya kung paano binago nito ang kanyang pananaw sa buhay, na ipinakita sa kanya ang kagandahan sa mga hindi inaasahang lugar. Labis na naantig si Amelia sa kanyang mga sinabi. Napuputol sa pagitan ng pagsisiwalat sa kanyang tunay na pagkatao at sa takot na baka mabago nito kanilang relasyon. Gayunpaman, ang mga lihim ay may paraan upang mabuo. Isang kakaiba na gabi habang naglalakad si Benjamin at Amelia sa isang parke, napadpad sila sa isang event na pinanguluhan ng kumpanya ng sariling pamilya ni Amelia. Magulat na mukha ay bumaling sa kanya na hindi nakilala ang kanyang estado. Sa wakas ay natanto kung sino siya. Bumilis ang tibok sa puso ni Amelia nang harapin niya ang kanyang pamilya at ang realidad ng dalawa niyang buhay. "Jasmine?" tawag ng kanyang pamilya. "Is that you?" dagdag pa nito. Natakot siya na magalit si Benjamin sa kanyang paglilihim sa katotohanan. Tila natauhan din si Benjamin sa nasaksihan. Ang taong sa tingin niyang nagpapabago sa kanyang pananaw sa buhay ay isa palang impostor. Ang kanyang pamilya ay namangha sa kanyang pagbabago ng pananamit at nagpakumbaba sa mga aral na natutunan niya. Niyakap nila siya at tinanggap muli sa kanilang buhay.
Ngunit sa paglingon ni Amelia or Jasmine ay hindi na niya nakita pa si Benjamin. Naluluhang tinanong niya ang kanyang pamilya kung nakita ba nila ang lalaking kasama niya kanina. Ngunit sabi ng mga ito ay na madali daw itong umalis nang sila ay lumapit sa kanya. Nang babawi ni Amelia ang kanyang lugar sa mundo, nakaharap siya sa isang pagpipilian. Pabalik pa ba siya sa kanyang buhay na marangya? Naiiwan ang pag-ibig na natagpuan niya kay Benjamin? O susundin ba niya ang kanyang puso kahit na nangangahulugang ito na isoko ang kanyang kapalaran kasama ang pamilya? Lumipas ang ilang buwan ay hindi pa rin natagpuan ni Jasmine ang tunay na kaligayahan kahit nakasama ang mga magulang at mga kapatid nito. Ito ay napansin ng kanyang ina. Dahil dito nagpatawag ng meeting ang ina upang matulungan ang anak. Hinanap nila at kinikilala ang tunay na pagkatao ni Benjamin. At sinubukang kausapin si Jasmine kasama ang lahat ng miyembro ng pamilya na dapat ipaglaban ang kanyang pag-ibig sa lalaki. Hindi dapat susuko kaagad. At napagtanto naman ni Jasmine na walang problema ang pamilya niya sa agwat ng kanilang buhay ni Benjamin. Pinuntahan ni Jasmine kasama ang ina nito si Benjamin sa kanyang bahay. Ayaw sana niyang harapin ang isa pang impostor, ngunit dahil sa pagpaliwanag ni Jasmine at ina nito ay nakombensi rin ang lalaki. Sa huli, mas pinilit ni Jasmine ang pag-ibig kaysa kayamanan. Napagtanto niya na ang kaugnayan niya kay Benjamin ay mas mahalaga kaysa anumang material na pag-aari. Gayunpaman, suportado rin ang pamilya ni Jasmine sa pagmamahala nila ni Benjamin at hinayaan ng anak na mamumuhay ayon sa kagustuhan ng kasinta. Pinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay ng magkasama, humarap sa mga hamon ng buhay ng magkahawak kamay na nagpapatunay na ang pag-ibig ay walang hangganan. At kaya, ang kanilang kwento ng pag-ibig ay naging isang testamento sa kapangyarihan ng pagtingin sa kabila ng itsura at ang kahalagahan ng pagsunod sa puso ng isang tao. Sa puso ng Everwood, natagpuan ng isang pulubi at isang artista, ang isang pag-ibig na mas mahalaga kaysa lahat ng kayamanan sa mundo. Wakas. Para sa mas marami pang kwentong pag-ibig, sana po ay mag-subscribe kayo sa channel na to. At kung nagustuhan niyo man ang kwento natin ngayong araw, sana po ay mag-click din kayo sa like button below. Maraming salamat po.